General! Dumagundong ang malakas sa sigaw ni General Train sa gitna ng labanan nang makita kung paano natamaan ng baril ang kanyang kapwa-general. Nakabilang sa kabilang hukbo. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan nang makita kung paano bumagsak si General Henry sa lupa. General, kahit may suot-suot siyang maskara na tanging mata niya na lang ang makikita, nagsimulang namuo ang luha ni Train sa kanyang mga mata habang dahan-dahang lumapit sa general na nakakasama niya ng halos 10 taon sa labanan. Ito rin ang nagsilbing ama niya pagdating sa pakikipaglaban, simula pa lang nung bata siya. Naging isa ito sa mga dahilan kung bakit naging malakas ang pangalan niya ngayon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi nito. Tiningnan niya ang kabuuan hanggang sa dumapo ang kanyang paningin sa tama ng bala sa dibdib ng general. Train. Nahihirapang tawag nito. Bago pa man makasagot si Train, may humawak sa kanyang braso at buong pwersa siyang tinulak palayo. Si Zack, ang anak ni General Henry. Ama! Mabilis na niyakap ni Zack ang kanyang ama. Zack, pasensya na. Napaatras ng konti sa gulat si Train nang biglang pagalit na sumigaw si Zack sa kanya. Kasalanan mo ito. Noong isang araw pa kami nagpadala ng liham sa hukbo mo dahil nangangailangan kami ng tulong. Pero ano nangyari? Ngayon ka lang dumating kung kailan marami na ang namatay. Ano? Wala ako natang. Sinungaling. Hindi niya napagpatuloy ang kanyang sasabihin nang sumagot agad si Zack. Panigurado akong sinadya mo ang lahat ng ito. Gusto mo mapasa kamay lahat ng credits mula sa hari. Hindi nakasagot si Train sa mga paratang ni Zack sa kanya. Wala siyang masabi. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Tulad ng pagpapadala ng liham ni Zack sa kanya na hindi naman dumating. Saka lang niya nalaman na nasa panganib ang grupo nila General Henry dahil may nagsabi sa kanya. Ngunit ang pagpapadala ng liham, hindi kailanman dumating sa kanya. Inayos ni Train ang suot niyang maskara dahil walang tigil sa pagtulo ang kanyang luha. Napatingin muli siya mula sa walang buhay na katawan na yakap-yakap ni Zack ngayon. At napapikit. Nabigo kita, General Henry. Sisiguraduhin kong hahanapin ko kung sino man ang taong pumigil sa liham na makarating sa akin. Halos 1 taon ang nakalipas, simula nang mangyari ang tagpong yun. Hindi na kagaya ng dati, na malapit sa isa't isa si Train at Zack. Lumayo ang loob ni Zack kay Train dahil sa nangyari sa ama. Kasalukuyang nakaupo si General Train sa harap ng isang maliit na salamin sa kanyang silid. Tahimik ang paligid. Hinaplos niya ang maskarang itim na lagi niyang suot. Ang maskarang nagkubli sa kanyang pagkatao. Bago dahan-dahang tinanggal ang tali nito. Nahulog yun sa sahig na may mahinang tunog. Kasunod nito tinanggal niya ang pagkakatali ng kanyang buhok. Dahilan upang bumagsak ang mahaba at malambot niyang buhok hanggang balikat. Ang imahe ng isang general na lalaki, naglaho sa harap ng sariling mga mata. Iilan lang ang nakakaalam ng katotohanan na ang general na si Train, na kinatatakutan at ginagalang ng lahat, ay isang babae. Si General Train ay si Therese C. Si Therese ay ang kauna-unahang babaeng pinanganak sa buong henerasyon ng makapangyarihang angkan ng mga C. Dahil hindi na kayang magluwal ng kanyang magulang ng isa pang lalaking anak, pinilit siya ng mga ito na mamuhay bilang lalaki. Mula sa paraan ng kanyang pagkilos, pagkain, pananamit, hanggang sa mga nakasanayang dapat lamang para sa lalaki. Sa ilalim ng mahigpit na disiplina at walang tigil na pagsasanay, lumaki siyang matapang at bihasa sa sining ng pakikidigma. Simula na ipanganak hanggang sa tumuntong sa edad na 18 taong gulang, at naging sundalo, suot at nakatakip sa kanyang maskara. Dahil sa angking galing at talino sa estratehiya, mabilis siyang umangat at naging isa sa pinakabatang general ng hukbong sandatahan. Bago pa man niya maabot ang suklay na nakapatong sa mesa, agad siyang napatayo sa kanyang kinauupuan
nang marinig ang mahinang kaluskos, hindi kalayuan sa kanyang silid. Dahil na rin sa pagiging alisto at paranoid, hindi niya mapigilang sundan ang narinig. Kapag nakaramdam siya ng masama, kailanman hindi siya nagpapaliban. Tahimik siyang lumabas ng kanyang silid. Maingat ang bawat hakbang. Halos walang ingay ang kanyang mga paa sa sahig. Sinundan niya ang pinagmulan ng mga boses. Mula yun sa silid ng kanyang mga magulang. Kahit nakasara ang mabigat na pintuan, dinig na dinig niya ang boses ng kanyang ama. Galit na galit. Ang kapal mo, tago sa akin na lahat. Kasunod nito isang pabulong. Ngunit nanginginig na tinig ng kanyang ina. Wag, siya pa rin ang anak ko. Parang gumuho ang mundo ni Therese. Kumabog ng mariin ang kanyang dibdib. Hindi niya lubos maintindihan ang pinag-uusapan, pero ramdam niyang siya ang dahilan ng lahat. Anong dahilan ng galit ni Papa? Mahinang bulong niya sa sarili. Pilit kinukubli ang kaba. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto. Umaasang maririnig pa ang kasunod. Ngunit bigla ito natahimik. Ang nakasisilaw na katahimikan ay mas lalong nagpatindig sa balahibo sa kanyang batok. Nagkaayos na kaya sila? Muli niyang tanong sa sarili. Nais niyang pumasok at tanungin ang mga ito. Ngunit alam niyang mali yun. Kapag nalaman ng kanyang ama na pinakialaman niya ang usapan, sigurado mapapagalitan siya at lalo pang magagalit at ayaw niyang mangyari yon. Huminga siya ng malalim. Pinilit kalmahin ang sarili at nagpa siya na lamang na bumalik sa kanyang silid. Siguro, bukas niya na lang malalaman kung ano ang nangyayari. At may maaga pa siyang ensayo kinabukasan at dapat magpahinga na siya. Ngunit di niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Napabalikwas si Therese mula sa higaan nang biglang marinig ang yabag ng mga taong tumatakbo sa labas ng kanyang silid. Mabigat at mabilis ang kanilang hakbang. Halatang may nangyaring malaki. Agad niya inayos ang buhok, sinuot ang maskara, at tanging proteksyon niya laban sa mundo ay ang maskarang yun. Bago siya lumabas ng silid. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang isang mga taga-silbi ng kanilang pamilya. Halata ang takot at pagkatarantas sa mukha nito. Ginoo. Mabilis na bati nito sa malalim na boses at bahagyang yumuko bilang paggalang. Ano nangyayari? Malamig ngunit mariin ang tanong ni Therese gamit ang boses panlalaki na matagal niyang ginawang perpekto. Pilit niyang tinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Nanginginig ang labi ng taga-silbi. Nahihirapan ilabas ang kanyang sasabihin. Ang iyong ina. Mabilis tinahak ni Therese ang pasilyo. Halos sumisigaw ang kanyang mga hakbang sa sahig na marmol. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya narating ang silid ng kanyang mga magulang. At doon, halos bumigay ang kanyang mga tuhod. Nakabukas ang pintuan. Sa loob makikita ang mga taga-silbi na nagmamadaling nag-aayos. May ilan pang umiiyak habang tinatakpan ng puting tela ang katawan ng isang babaeng nakahiga sa kama. Ma! Halos mabasag ang boses ni Therese. Mabilis siyang sumugod papasok. Tinanggal niya ang tela at doon nasilayan ang maputla at malamig na mukha ng kanyang ina. Parang wala ng kulay ang labi nito. At ang mga matay dati puno ng init, nakapikit na at tila mahimbing na natutulog. Ngunit alam niyang hindi na magigising pa. Hindi pwede. Bulong niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang malamig na kamay ng kanyang ina. Ramdam niya ang pagputok ng sakit sa kanyang dibdib. Kasabay ng mga luha na hindi niya mapigilan. Nakatitig si Therese sa malamig na katawan ng ina, ngunit ang mga mata niya hindi nagpakita ng luha. Ang leeg nito may mapulang bakas na hindi kailanman maipapaliwanag ng isang atake ng puso. Ang sino mang bihasa sa digmaan, madaling makakita ng bakas ng karahasan at hindi siya naiiba. Alam niya ang totoo. Alam niya kung sinong pumatay. Ngunit hindi siya pwedeng magpadala sa galit. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahit anong hinala sapagkat ang kanyang kalaban ngayon walang iba kundi ang lalaking itinuring niyang ama, si Theodore C.
Ano? Anong nangyari? Paano nangyari to? Hindi ba't maayos pa siya kagabi? Mariin niyang tanong. Kontrolado ang tinig. Mariin ang tingin sa kanya ng ama. Malamig. Walang bakas ng lungkot. Di lahat ng bagay kaya ipaliwanag, Trin. Ang iyong ina ay mahina. Tanggapin mo na lang na wala na siya. Sa halip na magtanong pa, bahagyang yumuko si Therese. Isang kilos ng isang anak na tila tumatanggap sa sinasabi ng ama. Ngunit sa likod ng kanyang maskara ay kumukulo ang dugo. Mahina? Bulong niya sa isip. Hindi mahina ang nanay niya. Sigurado siyang ang ama ang pumatay sa kanyang ina. Kung yun ang nais si Papa, hahayaan kong kayo magpasya. Malamig niyang tugon. Namaya pa ang katahimikan sa loob. Ang mga taga-silbi nag-aatubiling lumapit upang aluin siya. Ngunit isang tingin mula kay Therese ay sapat na para umalis sila. Ayaw nila makita ng kahit sino na siya'y nadudurog sa loob. Pinanood niya habang inaalis ang katawan ng kanyang ina. Sa kanyang dibdib, mariin ang pagtibok ng puso. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa pangakong isinisigaw ng kanyang kaluluwa. Kung talagang ikaw ang may kagagawa nito pa, hindi ako papayag na wala itong kapalit. Hindi mabilis kundi mabagal at mararamdaman mo kung paano mawalan ang lahat. Kagaya ng pagkawala sa akin ni Mama. Pagkatapos ng libing, mag-isang nakatayo si Therese sa harapan ng puntod ng kanyang ina. Nagpaiwan siya dahil nais niya pa makasama ito. Ngunit maraming bumabagabag sa kanyang isipan. Mga katanungan na gusto niya ng kasagutan. Kahit pumatay man siya, gagawin niya para dito. Mama, ano ba talagang nangyari? Napahagulhol si Therese at hinayaan ang sariling magdalamhati. Pinapangako niyang pagtapos nito, hahanapan niya ng hustisya ang kamatayan ng kanyang ina. Kahit ang ama niya mismo, ang kanyang banggain. Nang makauwi siya sa kanilang tahanan kinagabihan, tahimik siyang dumaan sa likod ng opisina ng kanyang ama. Nang malaman na may bisita raw ito, at ayaw nitong madistorbo ng kahit na sino. Kahit mugto ang mga mata at kagagaling lamang sa pag-iyak, hindi niya dapat ito palampasin. Lumapit siya sa isang bukas na bintana at dinikit ang likod niya sa tabi nito. Kailangan kong bukas agad. Tapos na agad ang trabaho mo. Boses ng kanyang ama na si Theodore. Maaari ko pa bang malaman kung ba't gusto niyong patayin ko si General Trin? Sarili niyo po siyang anak. Hindi magawang kumurap ni Therese sa narinig. Papatayin ako ni Papa? Tanong niya sa isipan, pero mas lalong gumuha ang mundo niya. Nang marinig ang kasagutan ng ama, hindi ko siya anak. At kailanman hindi ko siya ituturing na anak. Narinig niyang napatawa ng mahina ang lalaking kausap ng ama. Tila ba aliw na aliw sa pinag-uutos nito. Nanginginig ang kamay ni Therese, ngunit pinilit niyang manatili na tahimik. Bawat tibok ng puso niya ay parang dagundong na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Kung ganun po, hindi ako mag-atubili. Bukas ng gabi tapos na ang lahat. Dugtong nito. Siguraduhin mong walang makakaalam. Ayoko magkaroon ng bakas na makakasira sa pangalan ko. Malamig na tugon ni Theodore. Bago ito umuling uminom ng alak. Nanigas sa kanatatayuan si Therese. Parang gumuho ang mundo niya sa loob ng ilang segundo. Ang lalaking buong buhay, kinilala niya bilang ama, itinakwil siya. Hindi pala siya kailanman tinanggap. Ngunit di siya pwedeng magpadala. Hindi siya pwedeng magpahuli. Mariin niyang pinikit ang mga mata, kinulong ang sakit sa dibdib, at pinilit pakalmahin ang kanyang hininga. Mabilis niyang pinahiran ng luha, at pinilit maging kalmado. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Isa siyang general. At higit sa lahat, kailangan niyang manatiling matalino upang makaligtas sa kung anumang binabalak na plano ng kanyang ama. Kung yun ang gusto mo, Papa. Bulong niya sa sarili, habang mabigat na tinatapakan ng pasilyo pauwi sa sariling silid. Aakto akong walang alam. Pero kapag dumating ang araw, na mapapatunayan ko na ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ako mismo ang huhukay sa libingan mo.
at titiyakin kong mararamdaman mo ang bawat segundo ng mabagal mo pagkamatay. Suot ang panlalaking kasuotan. Nakatayo si Therese sa bangin. Malalim yon at may ilog sa ibaba. Nasa isip niya ang mga plano. Isang tao lang ang hinihintay. Nagpanting ang kanyang tenga sa yabag sa likuran. Mabilis siyang napayuko at umatake ang kalaban gamit ang espada. Bahagyang nasugatan ang kanyang balikat pero hinarap niya ito at agad sumipa. Mabilis ang galaw ng lalaki pero nasangga ni Therese gamit ang patalim na nakatago sa ilalim ng damit. Nagkabanggaan ang kanilang mga sandata. Kung gusto mong tapusin ako, subukan mo. Nagpalitan sila ng mabibigat na atake. Ngunit lihim na may ibang plano si Therese. Sa muling pagsugod ng kalaban, hindi siya umiwas. Lumapit siya. Tumama ang talim sa kanyang tagiliran. Dumugo ito at ngumisi siya. Nagulat ang kalaban sa kanyang ginawa. Napangisi siya kahit dumadaloy ang dugo. Ngayon, isipin mo nanalo ka. Nabigla ang kalaban nang bumagsak si General Train sa lupa. Tila wala ng buhay. Hinawakan nito ang pulso. Mahina. Halos wala na at napatawa. Tapos na ang misyon. Inila niya ang katawan ni Train at tinulak pababa ng bangin. Bumagsak ito sa ilog. Mo'y bangkay na tinangay ng agos. Hindi alam ng kalaban, yun mismo ang plano ni Therese. Magpanggap na patay. Sa ilalim ng tubig, pinilit niyang huwag huminga at nagpadala sa agos hanggang mawala sa paningin. Sa isip niya malinaw. Ito ang simula ng wakas ng kanyang ama. Pagdilat niya, mabigat ang talukap at masakit ang sugat. Ang bumungad, kisame ng isang di pamilyar na silid. Malinis at amoy gamot. Pinilit niyang bumangon ngunit napahawak sa sugat. Doon pumasok ang isang lalaki. May dalang tray ng gamot at tubig. Kurt. Isang mahinang bati ni Therese, ngunit may bahid ng ngiti ang kanyang tinig. Napangisi ang binata at mabilis tumapit. Ayan, gising ka na rin sa wakas. Kala ko magpapractice ka na rin ng pagiging bangkay ng mas matagal. Biro nito bago nilapag ang kanyang dala sa mesang katabi ng kama. Napatawa si Therese nang mahina kahit masakit. Ang nagawa natin. Paniwalang-paniwala ang lahat na patay na ako. Umupo si Kurt sa tabi ng kama. Nakahalukip-kip at may bahid ng kasiyahan sa muka. Sinunod ko ang plano. Nintay kita sa dulo ng ilog. Halos mawalan ako na hininga sa kaba na makitang halos wala ka na malay. Pero ang mahalaga ngayon, ligtas ka na. Higit sa lahat naniwala ang kalaban na natapos ka na. Huminga ng malalim si Therese saka tumitig sa kisame. Gandang simula ito. Ngayon ay pagkakataon na akong kumilos na hindi nila inaasahan. At sa oras na yon, babagsak si Papa. Ngunit nabalitaan ko, nandun pa rin na isang General Train. Nang sinubukan kong pumasok sa inyo, napag-alaman kong tunay itong lalaki. Nanlaki ang mata ni Therese at agad na napaupo, kahit masakit pa ang kanyang sugat. Tunay na lalaki. Anong ibig mo sabihin, Kurt? Huminga ng malalim si Kurt bago nagsalita. Isang lalaking kasing edad mo ang lumitaw. Suot niya ang uniforme mo, dala ang pangalan mo. Sa lahat ng tao siya pa rin ang General Train. Hawak niya rin ang tauhan mo sa militar. Dahil wala naman silang kaalam-alam sa nangyayari. Parang binuhusin ng malamig na tubig si Therese. Imposible. Walang sino man ang pwedeng basta nalang umako sa pagkatao ko. Alam ng lahat kung sino ako, alam nila kung paano ako lumalaban. Alam mo rin kung gaano katalino ang iyong ama. Sagot ni Kurt at mabigat ang boses. Kung nagawa niya itago ang totoo mong kasarian sa loob ng maraming taon, hindi rin mahirap para sa kanya na maglabas ng kapalit mo. At ang mas masakit, mukhang siya mismo ang pumili kung sinong papalit sa'yo. Mariin niyang sinuntok ang kama. Dama ang galit na unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi sapat na subukan niya ipapatay ako. Ngayon pati pangalan ko, pati pagkatao ko, inaagaw niya sa akin. Lumapit si Kurt at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Kaya nga kailangan natin gumawa ng mas maingat na plano. Hindi pa pwedeng magpakita ka, hindi pa tamang oras. Napatingin si Therese kay Kurt.
At sa kabila ng sakit at galit, bahagya siyang napangisi. Kung ganon, hayaan muna natin siya magdiwang sa paniniwalang kontrolado niya ang lahat. Pero kapag dumating ang oras, umangat ang kanyang tingin, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Ipapakita ko kung sino ang tunay na General Train. Di ba masyadong delikado? Hindi sila agad maniniwala na ikaw si General Train. Lalo pat akala na lahat isa kang lalaki. Napahagat si Therese ng kanyang labi. Tama si Kurt. Kahit ano pang gawin niya, hindi sila maniniwala. Lalo pat ang kanyang papa na mismo ang kanyang kalaban. Isang salita lang nito na hindi siya ang tunay na Train. Maniniwala at maniniwala ang lahat dito. Nanlaki ang mga mata ni Therese nang may ideyang pumasok sa kanyang isipan. Kurt, ibili mo ako ng maraming kasuotan pang lalaki. Gagamitin ko na rin ang iyong katauhan. Dumaan ang bakas ng kaguluhan sa mukha ni Kurt habang nakatingin sa babae. Paano mo naman gagawin yun? Anong binabalak mo? Si General Zack. Nakangising usal ni Therese. Ano meron kay General Zack? Huminga ng malalim si Therese bago nagsalita. Ilang araw bago ako pastangin ni Papa, narinig ko nangangalap ng bagong miyembro si Zack para isalis sa kanyang hukbo. Bala ko sumali ron gamit ang ibang pangalan. Doon ko sisimulan ang bagong pagkakakilanlan ko. Sasali ka sa hukbo niya? Therese, alam mo bang isang general si Zack na kinatatakutan ng buong militar? Malupit siya at walang sinasanto. Halos walang tiwala sa kahit sino. Ngumiti si Therese at puno ng determinasyon. Doon mismo ako papasok. Kung makakuha ko ang tiwala niya, gagawin ko siyang kakampi. Alam ko hindi siya basta sumusunod sa kahit anong utos, kahit sa papa ko. Kung makakapit ako sa kanya, hindi lang ako magkakaroon ng proteksyon. Magkakaroon din ako ng sandata laban kay Papa. Napailing si Kurt. Baka sangka ba pero halatang humahangas sa tapang nito. Ibig sabihin, ang plano mo gumawa ng bagong pangalan, maging isa sa hukbo ni Zack, at pagkatapos kumbinsihin siyang lumaban sa mismong taong pumatay sa inyo ng mama mo. Tumango si Therese. Mahigpit ang kapit sa kanyang sugat na ngayon bahagya ng tumigil ang pagdurog ko. Tama. Kung may nagpapanggap na ako ngayon sa bahay, oras na para ako mismong gumawa ng sarili kong pagkatao. Isang pagkataong hindi kayang galawin ni Papa. Natahimik si Kurt sandali. Saka napangiti ng mapait. Di ka talaga natatakot, ano? Takot? Napangisi si Therese habang dahan-dahang tumayo mula sa kama. Mas natatakot ako sa idea na wala akong gagawin. Kaya Kurt, ihanda mo na yung mga kasuotan. Mula ngayon, hindi na ako si Therese. Isa na akong bagong sundalo. At balang araw, magiging malaking bangungot ng aking ama. Madilim pa lamang umalis na si Therese sa silid. Nakasuot siya ng maluwag na uniformeng panlalaki. Nakabenda ang kanyang dibdib. May sombrerong bahagyang nakatakip sa kanyang muka. Sa salamin, hindi na siya si Therese kundi si Kurt Alvarado. Isang bagitong sundalo na nais sumali sa hukbo ni General Zack. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Kurt habang inaayos ang kwelyo ng kanyang uniforme. Wala na atrasan to. Kung makukuha ko ang tiwala ni Zack, makakalapit ako sa kanya. Kapag nangyari yon, si Papa na may kailangang katakutan. Pagdating niya sa kampo, sinalubong siya ng hanay ng bagong recruit. Lahat ay mas matatangkad at mas malalaki kesa sa kanya. Habang pumipila siya, may dalawang lalaki na kasulyap agad at napatawa. Tignan niyo to, mas mababa pa sa balikat ko. Sigurado bang dito naligaw? Mukhang mas bagay siya magbantay ng tindahan kesa sumabak dito. Dagdag pa ng isa sabay tawa. Mariing ikinuyom ng dalaga ang kamao, pero hindi siya nagpatalo sa inis. Tinignan niya ang mga ito ng diretso at ngumiti ng pilit. Hayaang maliitin nila siya. Mas masarap kapag sila mismo ang mapapahiya mamaya. Pangalan. Utos ng opisyal na may hawak sa listahan. Humakbang siya at buong lakas na sumigaw. Kurt Alvarado, Ginoo. Napatingin muli ang ibang recruit. Kahit ang opisyal na naroon, na nagmamasid ay tila nag-aalinlangan sa liit ng tindig niya. Ngunit tumangurin nito at sinama siya sa talaan. Haba nakapila, ramdam ni Teresa may init na tingin at pabulong ng mga tawanan ng mga nasa paligid. Lalo siyang tumuwid ng tindig.
tinataas ang baba. Maya-maya'y dumating ang malakas na tinig na nagpatahimik sa lahat. Ang hukbo ko hindi para sa mahihina. Si General Zack mismo ang dumating. Matangkad, mabigat ang presensya at tila bawat hakbang. May bigat ng otoridad. Isa-isang sinipat ang mga recruit hanggang sa tumigil ang mga mata niya kay Therese. Sa kabila ng liit ng katawan at payat na tindig, matapang ang tingin nito sa kanya. Hindi umiiwas. Napangisi si Zack sa kanya, pero wala rin itong sinabi at nilampasan sila. Kinaumagahan, maaga silang pinalabas sa malawak na bakuran ng kampo. Nakatayo ang mga recruit sa magkakahiwalay na linya habang nakalagay sa harap nila ang tig-iisang palaso. Sa dulo ng espasyo, nakatayo ang mga bilog na target na yari sa kahoy at dayami. Ngayon, malakas na anunsyo ng opisyal. Ipapakita niyo kung gaano kayo kahusay sa pagpana. Walang dahilan, walang palusot. Kung di niyo kayang tamaan ng target, umalis na kayo. Maraming recruit na nag-ayos agad ng kanilang posisyon. Lalo na ang dalawang lalaking tumawa kay Therese kahapon. Mayabang na kinumpas ang kamay at nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Siguradong dito makakabunot ng kahit anong palaso dyan. Baka tamaan pa niya sarili niya. Dagdag ng isa sabay halakhak. Mariing hininga ang pinakawalan ni Therese. Mahigpit na hinawakan ito at pinisil ang palaso. Ito ang pagkakataon niya para patunayan na hindi siya basta-basta. Isa-isa nang pinana ang target. Marami ang sumablay. Ang ilan nakatama ngunit malayo sa gitna. Nang siya na, naramdaman niyang dumami ang matang nakatingin sa kanya. Maraming nakangisi. Naghihintay na mapahiya siya. Tuwid ang kanyang tindig. Mariin niyang inisip ang mga natutunan niya magmula pa nung bata. Nilapat ang mga paa at marahang huminga. Sa isang iglap at pagkabitaw, dumiretso ito sa gitna ng target. Tahimik ang paligid. Bago may ilang nagulat. Imposible yon. Napangisi si Therese, ngunit hindi siya tumigil doon. Kinuha pa niya ang natitirang mga palaso at isa-isa itong pinakawalan. Sunod-sunod na tumama ang lahat sa gitna. Halos magkakadikit ang mga palaso. Lalong lumakas ang bulungan ng mga recruit. Yung dalawang nang insulto sa kanya kapansin-pansing hindi makatawa. Sa kabilang dulo si General Zack na tahimik na kamasid. Bahagyang tumatango. Walang sinabi. Ngunit ang bahagyang pag-angat ng labi ay tila pahiwatig ng konting pagkatuwa. Ang pagpana lang ay hindi kailangan ng isang lakas at loyal na sundalo. Unang laban pa lang. Pero kailangan ko ipakita na hindi ako pwedeng maliitin. Ani Therese sa isip. Pinipigilan niya ang sariling umiti. Lumipas ang ilang araw na walang humpay na ensayo. Para sa mga bagong recruit, parang impyerno ang bawat araw. Punit sa kamay, sugat sa tuhod, nanlalambot na katawan sa drills. Pero para kay Therese, isa lang itong sisiw. Sanay na siya sa hirap at pakikipaglaban. Oras na lang ang kalaban niya. Gaano pa ba katagal? Bago siya makagalaw, nawawalan na siya ng pasensya. Aniya sa isip habang pinagmamasa ng kasamang bagsak na sa pagod. Isang umaga, pinatawag silang lahat sa harap ni General Zack. Ngayong araw, susubukan natin ang inyong galing sa pagtutulungan at diskarte. Sa hagubatan, itinago ng aking mga opisyales ang ilang flags. Ang grupo makakuha ng pinakamarami siya magwawagi. Hindi sapat ang lakas ng isa. Kailangan niyo magtulungan kung nais yung manalo. Nag-ayos sa mga grupo at agad nagtakbuhan patungo sa kahuyan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang mga sigaw ng mga recruit ay mainit at puno ng sabik. Si Therese bilang Kurt, mabilis na kumilos. Sanay siya sa mga ganitong misyon. Nakailang kuha siya ng flag sa loob ng ilang minuto. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, nadula siya sa isang nakausling ugat ng puno. Pwisit! Ngayon pa talaga. Tumama ang kanyang gilid ng ulo sa lupa. Sandali siyang nawala ng ulirat at nagmulat muli. Wala na siyang marinig na tinig ng kanyang kasama. Para siyang iniwan mag-isa sa kalagitnaan ng gubat. Nakagat niya ang labi. Pinilit bumangon, pero nanlalabo ang paningin. Di ka talaga marunong mag-ingat.
Mabilis niyang kinilala ang malamig na tinig na yon. Paglingon niya, bumungad si General Zack mismo sa harap niya. Nakasunod pala ito mula kanina. Agad siyang lumuhod sa tabi. Tinulungan siyang itayo at marahang pinahira ng kamay ang dugo sa gilid ng kanyang sintido. General, tumahimik ka. Hindi ako papayag na iwan ka dito. Alam niyang dapat ay itulak palayo si Zack. Magkunwaring kaya niya. Pero nang maramdaman niya ang bisig ng general na mahigpit na umaalalay sa kanya, hindi niya magawang lumayo. May bigat at tapang ang bawat galaw nito. Ngunit sa parehong oras, may init na hindi niya inaasahan. Kung ganito ka kabilis mawala ng koneksyon sa grupo mo, paano ka aasahan sa totoong digmaan? Imbes na magpaliwanag, napatingin lamang si Therese sa mga mata niya. Doon niya nakita ang hindi inaasahang bagay. Hindi lang galit o disiplina, kundi ang tahimik na pag-aalala. Hindi ako pabigat. Sagot niya at halos pabulong. Yun ang gusto ko makita. Yung paniniwala mong kaya mong tumayo. Kahit ilang beses ka madapa. At sa unang pagkakataon simula nang pumasok siya sa kampo, nag-usap na rin sila sa wakas ni Zack. Hindi naging maganda ang memorya ni Therese sa huli nilang pag-uusap ng general. Pumasok tuloy sa kanyang isipan kung ano kaya magiging reaksyon ni Zack kapag nalamang siya pala si Train, ang inakala nitong pumatay kay General Henry. Sumunod ka na sa mga kagrupo mo. Tama. Kailangan ko manalo ulit ngayong araw. Kinagabihan, hindi mapakali si Therese sa loob ng barracks. Ramdam niya pa rin ang mga salita ni Zack sa kanilang huling pag-uusap at higit pa doon, ang malamig ngunit nakakapaso nitong titig na parabang dumadaan sa butot laman niya. Kaya lumabas siya, dala lamang ang maliit na balde at ilang gamit panlinis ng sugat. Dumiretso siya sa ilog na nasa likod ng kakahuyan. Tahimik, payapa, at malayo sa gulo ng kampo. Inilugay niya ang buhok, hinubad ng uniforme, at sinuot ang payak na bestida na itinabi ni Kurt. Sa malamig na tubig muli siyang naging si Therese. Hindi si Kurt, kundi si Therese mismo. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, may narinig siyang yabag. Malalakas, tiyak at pamilyar. Kurt? Nalaki ang mata niya at agad na palingon. Nakatayo ilang metro ang layo sa General Zack mismo at wala itong pang-itaas at mukhang nais din itong maligo. Ngunit sa halip ng maging matatag at malamig ang general na makita niya ito, nagulat din ito sa nakita. Napako ang tingin nito sa kanya. Ang buhok niya ay nakalugay at kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang bestidang suot niya malinaw na hindi para sa isang lalaki. At ang mga mata nilang dalawa, magkalapat ngayon. Parehong hindi makapaniwala sa nasaksihan. Sino ka? Mahina ngunit mariin ang boses ni Zack. Hindi niya matukoy kung ang general ba ay nagagalit sa kanya. Napakagat si Therese sa labi, pinilit itago ang kaba. Hindi niya maitatanggi, nahuli na siya. Ang lihim na ilang linggo niyang pinanghawakan na wasak sa isang iglap. General, hindi ito yung iniisip mo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nang higit pa, mabilis na lumapit si Zack. Malalim ang tingin, mahigpit ang panga. Mabilis na lumapit si Zack at lumusob din sa ilog. Nakakunot ang noon nito ngunit ang kanyang ekspresyon hindi marahas, kundi parang desperado. Babae ka. Mariin itong bulong at halos naguguluhan. Sinong lapastangan ang nagdala ng isang babae sa aking kampo? Ramdam ni Therese ang bigat ng boses nito. Magkahalong galit, pagtataka, at isang bagay na hindi niya inaasahan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parehong walang makuhang sagot. Ngunit sa ilalim ng buwan at sa katahimikan ng ilog, isang bagay ang malinaw. Wala nang atrasan. Nanatiling tahimik si Therese at pilit kinakalma ang sarili sa ilalim ng matalim na titig ni Zack. Hindi niya alam kung paano sisimulan, kung paano paliwanag ang dapat ibigay. Ngunit ang katahimikan niya ang lalo lang nagpasiklab sa galit ng general. Ako ito si Kurt, General. Mabilis na napakunot ang noon ni Zack sa narinig na sagot mula sa kanya. Parang ayaw nitong tanggapin ang nakuhang sagot. Babae ka? Mabilis na umayos ng tayo si Therese. Pinilit na maging matatag. At
Ano ngayon kung babae ako? Hindi ibig sabihin yun, mahina na ako. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Zack. Niloko mo ako. Niloko mo ako, Booker. May dahilan ako, General. Patawad. Di pa rin matatago nun na gumamit ka na isang peking pangalan. At lalong-lalo na isang peking katauhan. May halong pagkadismaya sa boses ng General. Mas lalong lumapit si Zack sa kanya kaya tuluyan siyang naalarma. Hindi na hinintay ni Therese. Ang kahit ano pa, mabilis siyang sumugod. Inaasinta ang sikmura ni Zack gamit ang kamao. Umilag ito ngunit nasapol niya ang braso nito. Dumagdag pa ang sipa niyang muntik nang tumama sa tuhod ng General. Matapang pero mali. Komento ni Zack sabay atras. Sa isang iglap ito naman na umatake. Mabilis niyang hinablot ang pulso ni Therese. Iniikot yon pero nagawa nitong makawala at nakapagpatama ng suntok sa panga ng lalaki. Saglit na natigilan si Zack. Hindi niya inaasahang tatama ang suntok. Yan lang ba ang kaya mo, General? Hingal ngunit matapang na hamon ni Therese. Lalo lang itong nagngit-ngit. Sumugod si Zack na parang bagyo. Mas malalakas ang galaw. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Therese sa tubig. Sinubukan pa nitong bumangon at umatake ulit. Pero mabilis na sunggaban ni Zack ang kanyang liig. Tama na! Bulyaw ng General, pinipiga ang liig niya ng mahigpit. Namilog ang mga mata ni Therese, pilit hinahawakan ang braso ng lalaki. Habol ang hininga, pero nananatili ang titig niyang puno ng tapang at paghamon. At doon habang pinagmamasdan siya, ramdam ni Zack ang pag-aalab ng babae at ang kakaibang damdamin sa kanyang dibdib. Sayang kung dito lang matatapos ang lahat. Bulong ni Zack sa kanyang sarili. Kaya't unti-unti niyang niluwagan ang pagkakasakal. Hanggang sa tuluyan niyang binitiwan si Therese na sinusubukan ng sariling hindi bumagsak. Kahit kailan talaga, wala siyang laban sa lalaking to. Kahit pa nung sila'y nag-iensayo pa lang sa tulong ni General Henry na ama nito. Di pa ngayon. Pero tandaan mo babae, hawak ko ang buhay mo. Sinamaan ni Therese ng tingin si Zack na nakatalikod na at naglalakad paalis. Hindi pa rin talaga ito nagbabago. Marahas at dinadaan sa pisikalan ng lahat. Napailing na lamang siya at tinuloy ang pagligo. Parehong gabi, matapos ang tensyonadong sagupaan, agad pinatawag ni General Zack ang isa sa kanyang mga tauhan. Ilipat ang recruit na yon. Ayoko matulog siya sa isang kwarto kasama ang iba. At bago pa man makapagtanong ang kanyang tauhan, nagdagdag pa siya. Siya lang, mag-isa. Dinala si Therese sa isang mas maliit na silid sa loob ng kampo. Wala itong ibang laman, kundi isang katre, isang maliit na mesa at lampara. Nang magtanong siya sa tauhan ni Zack kung bakit siya nilipat dito, hindi rin daw nito alam. Ang tanging pumasok sa isip ni Therese, baka nag-aalala lang si Zack dahil siya lang ang nag-iisang babae. Tahimik siyang umupo sa gilid ng kama. Muling binabalikan ang nangyari kanina. Alam niya ang lihim ko, pero hindi niya ako pinatay. Hindi niya rin ako pinaalis. Napapaisip si Therese, bakit yun ginawa ni Zack? Napahawak siya sa kanyang liig, tila nararamdaman pa ang mahigpit na kamay ni Zack kanina. At sa kabila ng lamig nito, hindi niya maiwasang maalala rin ang titig ng General. Matulis, mapanganib, pero may kung anong hindi niya kayang maipaliwanag na bigat. Kinabukasan, malamig pa rin ang pakikitungo ni Zack. Wala itong ime kapag nagtatagpo sila. At tila mas mahigpit pa sa kanyang presensya kaysa dati. Subalit sa mga utos ito palagi may bahid ng proteksyon. Hindi niya mawari kung sinasadya o likasyon sa General. At doon nabuo ang plano ni Therese. Kung nais niyang makuha ang tiwala at puso ng taong ito, ang tanging paraan ay hindi espada kundi sa iba. Kailangan niyang mapasakamay si Zack, kahit pakatawan, at damdamin niyang maging puhunan. Isang gabi, sinadya niyang lumapit sa opisina ng General. Nakalugay ang kanyang buhok. Hindi na suot ang makapal na kasuotang panglalaki, kundi isang payak ngunit malambot na damit na mas kumikilala sa kanyang pagiging babae. Nilingon niya ang paligid at siniguradong walang ibang makakakita sa kanya. Kumatok siya ng marahan. Pasok. Pumasok siya at nadatnan si Zack na nakaupo. Nakakunot ang noo habang binabasa ang ilang papeles.
Nasa itaas nito ang tingin at nang makita siya saglitong napatigil. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong nito at nakataas ang kilay. Humakbang si Therese, dahan-dahan, hanggang halos ilang hakbang na lang ang layo nila. Gusto ko lang magpasalamat. Mahina niyang saad. Wala ka nang dapat ipagpasalamat. Tumalikod si Zack, parang iniiwasan ang presensya niya. Ngunit hindi nagpatinag si Therese. Lumapit pa siya at marahang inilapat ang kamay sa mesa. Saka dahan-dahang yumuko para magpantay ang kanilang muka. Dahil hindi mo ako pinaalis dito. Tumitig si Zack sa kanya. Malamig pa rin ang mga mata ngunit bakas ang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong yon, marahang ngumiti si Therese. Kung nais mo makita ko hanggang saan ang katapatan ko, hayaan mong patunayan ko sa iyo, General. Tumitig si Zack sa kanya ng ilang segundo bago kumawala ang isang malamig at sarkastikong tawa. Yun ba ang paraan mo para makuha ang tiwala ko? Pagpapanggap na mahina at pang-aakit? Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Nilampasan si Therese na tila wala lang. Napahagat labi ang dalaga at pinipigilan ng inis. Di ako nagpapanggap. Ngunit bigla siyang nilingon ni Zack. Malamig ang titig nito. Alam ko kung anong nilalaro mo, babae. At masyado mababaw kung iisipin mong ganun ako kadaling mahuhulog sa patibong mo. Bago pa siya makasagot, kinuha ni Zack ang kumot na nakapatong sa gilid. Mabilis na isinampay yun sa balikat at halos di makapaniwala si Therese. Ito pa mismo ang nagkumot sa kanya. Bumalik ka sa silid mo. General, ngayon. Walang nagawa si Therese kundi umalis. Bit-bit ang kumot. Ngunit sa paglalakad pa uwi, hindi niya maiwasang mapangiti. Nagsisimula pa lang ako, Zack. Lumipas sa mga araw, ilang beses pang sinubukan ni Therese ang iba't ibang paraan para manatili sa isip ng general. Minsan sinasadya niya mag-iwan ng maliit na sugat sa sarili sa gitna ng ensayo para lang malapitan siya ni Zack at mapansin siya nito. Minsan naman pagkatapos manalo sa isang paligsahan, siya mismo ang hihinto sa gitna ng karamihan at ngingitian si Zack. Ngiting may bahid ng pangahamon at pang-aakit. Alam niyang hindi yun gawain ng isang matinong babae, pero para kay Therese, isa lang ang mahalaga. Huwag hayaang makalimutan siya ng general. Kahit pa sa paningin nito, isa siyang babaeng makulit, mapanganib at di maipinta ang reputasyon. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, may kumatok na sundalo at nagabot ng sobre. Agad niyang nakilala ang sulat kamay. Kay Kurt. Mabilis niyang binasa. At sa bawat linyang nababasa, lalo siyang nababalisa. Therese, wala na tayong oras. Ilalabas na ng iyong ama ang kapalit mo sa publiko. Isang general train na hindi suot ang maskara. Isang tunay na lalaki na gagamitin niyang maskara para mas kumapit ang mga tao sa kanya. Kapag nangyari yon, mawawala ka na sa alaala ng lahat. Siya na ang kikilalaning General Train. Nabura ang kulay sa mukha ni Therese. Ibig sabihin, hindi na siya kailangang itago ng kanyang ama. Hindi na kailangan ng isang babaeng nagtatago sa likod ng maskara dahil may mas kapani-paniwala na siyang pinalit. Napakuyom ang kanyang kamao. Mabilis na naging kilos ng kanyang ama. Nawawalan na si Therese ng pasensya. Kinabukasan, hindi siya nag-aksaya ng oras. Mabilis siya nagtungo sa opisina ni Zack. Hindi niya inalintana ang nakikita niya na mga tao sa paligid. Hindi na siya nag-abala pang kumatok. Nagulat ang general at bahagyang napakunot ang noo. Ano naman ang ginagawa mo dito? Malamig ditong tanong. Humakbang siya palapit. Diretso ang tingin. Wala na ang malambing na pangaakit sa kanyang mga mata. Puro apoy na lang. Kailangan kita makausap, general. At sa pagkakataong to, hindi bilang isang sundalo, kundi bilang sarili ko. Saglit na katahimikan. Hindi si General Train ang lalaki na nakikilala niyo ngayon. Nung pinagsasabi mo. Kumunot ang noon ni Zack, halatang nagdududa. Mariin ang boses ni Therese, puno ng bigat ng katotohanan. Dahil ako ang totoong Train. At ang ipinapalit ng ama ko, isa lang huwad. Mariing nakatitig si Zack kay Therese. Hindi matitinag ang malamig na ekspresyon nito. Kung talagang ikaw si Train, patunayan mo. Wala akong dahilan para paniwalaan ng isang taong minsan ang nagsinungaling. Saglit na natahimik si Therese.
Saka dahan-dahang ngumiti. Hindi ngiting mapanukso, kundi ngiting puno ng alaala. Naalala mo ba? Noong una tayong pinagsama ni General Henry sa pagsasanay sa hagubatan. Sabi niya hindi raw tayo aalis doon. Hanggat hindi natin natututunang magpaapoy mula sa 2 bato. Inabot tayo ng halos 3 araw bago mo napukaw ang apoy. Bahagyang nagulat si Zack. At nung munti ka nang mahulog sa ilog dahil sa sirang tulay, ako mismo ang humilas sa braso mo. Sabi ko sa'yo noon, huwag kang bumitaw, Zack, dahil kung bibitaw ka, hindi ako makakaganti sa'yo sa susunod na pagsasanay. Napatigil si Zack, parang tinamaan ng matalim na sibat. Walang ibang nakakaalam ng mga yon. Kahit ang kanyang pinakamalapit na sundalo, hindi yun alam. Tanging siya, si Therese, at ang kanyang ama. Nanatiling tahimik si Zack. Nakatitig pa rin kay Therese. Kita sa kanyang mga mata ang halong pagkagulat at galit. Ngunit higit sa lahat, ang hindi matanggap na pagkalito. Imposible. Paano maging ikaw si Trin? Ang kilala ko isang lalaki at ikaw. Saglit itong tumigil at pinasadahan ng tingin ang kabuuan ni Therese. Ikaw ay isang babae. Mariing pumikit si Therese, saka huminga ng malalim. Hindi niya kayang itago. Kung nais niya makuha si Zack bilang kakampi, kailangan niyang ibaba ang lahat ng pader. Simulat sa Paul. Huwad na pagkatawang pinasuot sa akin ni Papa. Bata pa lang ako itinuring akong lalaki. Pinalaki ako sa armas, sa disiplina, sa dugo at kahit kailan hindi ako binigyan ng karapatang maging totoo. Tumitig siya ng diretso kay Zack. Puno ng sakit ngunit matatag. Ang Trin na nakilala mo katang isip. Isang maskara na ipinasuot sa akin para masunod ang kagustuhan ni Theodore. Pero ang lahat ng pinagdaanan natin, ang bawat pawis at sugat sa ilalim ng pagsasanay ng ama mo, yun ang totoo. At yun, ang hindi niya kailanman kayang burahin. Natigalgal si Zack, bahagyang napaatras, halos di makatingin. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na hindi niya alam kung paano tatanggapin. Kung ganun, ibig sabihin lahat ng tao na niwala sa'yo noon niloko mo rin ako. At huwag mong kalimutan, isa ka sa dahilan kung ba't namatay ang aking ama. Parang tinamaan si Therese ng palaso sa dibdib. Nabitawan niya ang hawak na panyo. Halos di makahinga sa bigat ng akusasyon. Zack, kung nakarating ka agad, kung hindi ka nahuli, baka buhay pa si General Henry. Sumambulat ang inis ni Zack. Nanginginig ang panga habang pilit pinipigilan ng damdamin. Nahuli ka, at sa bawat segundong yun, duguan ang aking ama at naghihintay ng tulong. Wala kang ginawa. Mariing pumikit si Therese. Halos mapahagat sa labi. Pinilit niyang tumayo ng tuwid kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Wala ako natanggap na mensahe. Walang dumating na utos. Walang sumundo. Ang tanging narinig ko lang mula sa mga tauhan ko na naghihirap na hukbo ni General Henry. Doon pa lang ako kumilos. Zack, kung nakarating man ako ng huli. Hindi yon dahil pinili kong talikuran siya. Napatitig siya sa mga mata ni Zack. Puno ng desperasyon at katapatan. Huwag mong isipin kahit kailan na iniwan ko siya. Hindi ko yun kayang gawin. Hindi sa tao naging guro ko at hindi sa ama mo. Nanahimik si Zack at mariing nakatingin sa kanya. Kita ang digmaan sa loob ng mga mata. Galit na gustong kumawala at alaala ng nakaraan na ayaw niyang paniwalaan. Nanatili ang bigat ng katahimikan. Ramdam ni Therese na bawat segundo tila hatol kung maniniwala ba si Zack o itatapon siya bilang isang taksil. Ngunit sa huli, bumuntong hininga ang general. Bahagyang binaba ang kanyang balikat. Tinatanggap ko ang sagot mo. Ngunit hindi ibig sabihin burado na ang galit ko. Ang alaala ng pagkamatay ng aking amay mananatili. Tumango si Therese. Mariing tinapangan ang kanyang tinig. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo ang lahat, Zack. Ang hinihingi ko lang payagan mo akong patunayan ang sarili ko. Sabay nating haharapin at hahanapin kung sino may kagagawan kung ba't di dumating sa akin ang mensaheng yon. Sandaling napatingin si Zack sa kanya, tila sinusukat ang katapatan ng bawat salita. At kung malaman natin na may nagtaksil, hindi ako magpapatawad. Walang sino man na may karapatang paglaruan ng buhay ng iyong ama o ang pangalan ko. Nagtagal ang katahimikan bago muling nagsalita si Therese. Ngayon mas mababa at mas personal ang tono. Zack,
Hindi lang yun ang nais kong tuklasin. May isa pa. Nagangat ng kilay ang general. Ano yun? Huminga ng malalim si Therese bago nagpatuloy. Ang dahilan kung ba't pinatay ni Theodore si Mama at ako. Gusto ko malaman. Bago pa man ang lahat ng ito, tinanggalan niya ako ng karapatang mabuhay ng payapa. At hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit. Kung tutulungan mo ako, Zach, hindi lang ito laban para sa akin. Laban ito para sa katotohanan. Matagal siyang tinitigan ng binata, mabigat at malamig, ngunit may kakaibang ningning sa likod ng mga mata nito. Sa huli, tumango ito. Kung ganun mula ngayon, magkakampi na tayo. Bahagyang bumuka ang labi ni Therese, may halong ginhawa at kaba. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, sa kalagitnaan ng pag-iensayo ng mga sundalo, lumihis si Zach at palihim na sinenyasan si Therese na sumunod. Tahimik silang naglakad hanggang makarating sa lumang silid-aralan, nang hukbo na ngayon ay halos walang pumapansin. Dito tayo mag-usap. Kung totoo ang sinasabi mo, kailangan natin magsimula. Kung saan huling nagkaroon ng problema. Ang hukbo mismo ng aking ama. Ibig mong sabihin, isa sa mga tao na General Henry ang nagkulang? Higit pa doon, posibleng may nagtaksil. Sumikip ang dibdib ni Therese. Kung totoo yun, ibig sabihin, may taong sinadyang hindi makarating sa kanya ang mensahe. Unahin natin ang nagdadala ng utos. Kung may nakialam, sila ang nakakaalam. Ngunit delikado ito, Therese. Kapag nalaman nila naghihinala tayo, baka pati ikaw, hindi nila palusutin. Ngumiti siya ng mapait, ngunit matatag. Sanay na ako mamuhay sa panganib, Zach. Isa pa, hindi ba't mas masarap hulihin ang ahas kapag dito nakahanda? Bahagyang napataas ang kilay ng general sa kanyang tapang, ngunit hindi na nagsalita pa. Sa halip, inilabas nito ang isang maliit na piraso ng mapa na tinupi sa loob ng kanyang uniforme. Sa susunod na 2 gabi, maghihiwalay tayo ng kilos. Ako ang kakausap sa mga matagal ng tauhan ni Ama. Ikaw naman, kailangan mo pasukin ang imbakan ng mga tala. Doon nakalista ang lahat ng mensaheng ipinadala at tinanggap bago ang huling laban. Imbakan? Zach? Yun ang lugar kung saan may maraming bantay. Napangisi si Zach at ang unang ngiti nitong hindi panguuyam na kanyang kinatuwaan. At yun ang dahilan kung ba't ikaw ang gagawa. Ikaw lang ang may sapat na tapang at sapat na tuso para makalusot. Sandaling natahimik si Therese, ramdam ang bigat ng tiwala at pagsubok na binibigay ni Zach. Ngunit sa halip na umatras, tumango siya ng mariin. Wala naman siya magagawa pa. Kung yun ang kailangan para malaman ang katotohanan gagawin ko. Tahimik na inilapag ni Therese ang lampara sa sahig. Dahan-dahang hinahaplos sa mga lumang talaan. Isa-isa niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa makarating siya sa seksyon ng mga mensahe na dapat na ipadala bago ang huling laban ng hukbo ni General Henry. May isang sobre na agad umagaw sa kanyang atensyon. Silyado pa ito ng tatak ng kanilang pamilya, ang mismong sagisag ni Theodore. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi, imposible. Nanginginig niyang bulong. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. Nakasulat sa loob ang malinaw na utos. Ipadala kay General Train ang mensaheng ito agad. Huwag maaantala. Ngunit sa ibaba, nakadikit ang isang maliit na tala. Ibang sulat kamay. Isang utos sa mismong tagadala. Ihinto. Ibalik sa akin. Nilagdaan ito ni Theodore mismo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Therese. Ibig sabihin hindi aksidente ang pagka-late niya. Hindi ka pabayaan. Isa sa mga sangkot ay ang kanyang ama. Mariin niyang kinuyom ang dokumento at halos mapunit ito. Siya ang dahilan. Siya ang tunay na traidor. Bago pa man siya makapag-isip ng kung ano ang susunod na hakbang na gagawin, may narinig siyang yabag mula sa taas. Mabilis niyang isinilid ang papel sa loob ng kanyang balabal at pinatay ang lampara. Dumula siya palabas sa bintana at halos hindi humihinga. Habang bumabalik siya sa lihim nilang tagpuan ni Zach, nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Ngayon may hawak na siyang patunay. Ngunit isang tanong ang hindi mawala sa isip niya. Kung si Papa mismo ang pumigil sa mensahe na makarating sa akin, bakit?
Lumalalim na ang gabi na makabalik si Therese sa kanilang tagpuan. Doon nakasandal si Zack sa isang poste. Nakahalukip-kip ang mga braso at kanina pa naghihintay. Akala ko namatay ka na. Sarkastiko nitong sabi, salamat sa pag-aalala. Sarkastiko ding sagot ni Therese sa kanya. Nginisihan siya ng lalaki matapos siyang lapitan. Di ka naman basta namamatay. Hindi na lamang nagsalita si Therese at inilabas ang papel at inaabot yun kay Zack. Ito ang dahilan kung ba't di ko natanggap ang mensahe ni General Henry. Kinuha ito ni Zack. Mabilis na binuklat at binasa. Habang sinusuyod ng kanyang mata ang sulat, lalo itong nanlilisik. Ang ama mo? Siya mismo ang pumigil. Hindi aksidente ang lahat ng yon. Plano niya. Kung ganun, isa siya sa dahilan kung ba't namatay ang aking ama. Zack, hindi ko alam. Hindi ko naisip kailanman na siya may kagagawa nito. Pero ngayon malinaw na. At kung hindi tayo kikilos, uulit lang siya sa parehong kasamaan. Hindi lang ako ang target niya, pati ikaw. Hindi ko alam kung ba't niya ginawa yun. Kung ba't niya pinatay si mama at sinunod niya ako. Mariin ang tingin ng general. Ngunit mababakas ang pag-aalab sa damdamin sa likod ng malamig nitong mata. Kung ganun, simula ngayon magtulungan tayo. Sabay nating huhubaran ng maskara si Theodore. At kapag napatunayan ko siya ang traidor, ako mismo ang kikitil sa buhay niya. Huminga ng malalim si Therese at tumango. Kung ganon, dalawa na tayo maghahabol sa kanya hanggang sa kamatayan. Tahimik na nakaupo si Therese sa gilid ng kama. Hawak-hawak pa rin ang dokumentong kanina lang, nag-udyok sa kanila ni Zack na magsabuatan. Nakasindi ang lampara, nagbibigay ng mahinang liwanag sa kanilang dalawa. Hindi ko akalaing darating ang araw na magtitiwala ako sa'yo. Ani Zack, habang nakatingin sa kanya. Malamig ang tinig ngunit may kakaibang lambing na ngayon mahirap itago. Napangiti si Therese. Pilit man ngunit totoo. Di ko rin inisip na magtitiwala ka. Sa lahat ng ginawa ko malamang, ako ang huling taong gugustuhin mong maging kakampi. Tumikim si Zack at lumapit. Sapat para maramdaman ni Therese ang bigat ng presensya nito. Yumuko ng bahagya ang general at para bang sinusukot ang bawat ekspresyon ng babae. Ngunit kahit anong gawin ko, di ko maalis sa isip ang tapang na pinakita mo. Paulit-ulit kita nakitang bumabangon kahit na dapat wala ka na rito. Nanuyo ang lalamunan ni Therese. Hindi niya alam kung paano tutugon. Kaya't umiwas siya ng tingin at pilit na ikinoble ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Sandali silang nanahimik at ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng lampara kapag sumisiga hanggang sa maramdaman niyang lumapit palalo si Zack at ngayon halos magtama na ang kanilang mga muka. Ngunit tandaan mo, hindi mo ako basta-basta maloloko. Napalunok si Therese at pinipigilan ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ko sinusubukan. Mahina niyang tugon, ngunit alam nilang pareho na may mas malalim na laro sa pagitan nila. Isa na hindi lang tungkol sa misyon. Bigla siyang lumayo. Marahang tumikim si Zack at para bang bumalik ito sa pagiging malamig na general. Bukas ng gabi, magsisimula tayo. Ngunit habang papalayo si Zack, hindi na iwasan ni Therese ang lihim na pagngiti. Ngayon lang niya naramdaman kahit saglit na mas mabigat pa sa plano nila ang nagbubuklod sa kanila. Muling nagtagpo ang dalawa sa isang lumang silid-aralan ng hukbo at yun ang naging taguan nila nang magsimulang magsabuatan. Di pa sapat to. Oo, hawak natin ang patunay na pinigilan ng ama mo ang mensahe. Pero kailangan pa natin ng mas malalim na ebidensya. Yung hindi niya matatakasan kahit anong palusot. Tumango si Therese. Pinipigil ang galit. Dalawa ang kailangan nating patunayan. Una, siya mismo ang pumigil sa liham. At ikalawa, siya may kagagawan ng pagkamatay ng aking ina at sa tangkang pagpatay sa akin. Saglit na natahimik si Zack sa kamarahang tumango. Kung ganon, sisimulan natin sa mga tao niya. May dalawang katiwala si Theodore na lagi niyang pinapadala sa mga gawaing lihim. Kung may inutusan siya, malamang isa sa kanila yon. May pangalan ka? Si Balyas at Coren. Matagal na silang nasa tabi ni Papa.
At kung tama ang hinala ko, sila rin ang nagdadala ng huling utos bago ang pagkamatay ni Ama. Kung makumpirma natin yan, sila na ang susi. Hindi lang sila. Dagdag pa ni Zack. Tumayo at naglakad palapit sa bintana. Kailangan din nating malaman kung paano pinatay ang iyong ina. Walang malinaw na katotohanan patungkol dito. Walang malinaw na tala kung sino gumawa. Pero isang bagay ang tiyak. Hindi kikilos ang kahit sinong mamamatay tao nang walang utos mula kay Theodore. Humigpit ang pagkakakuyom ni Therese sa kanyang kamao. Ibig sabihin, 3 ang kailangan nating patunayan. Ang liham, ang pagkamatay ng aking ina, at ang mismong tangkang pagpatay sa akin. Bumaling si Zack sa kanya. Handa ka, Therese, hindi tayo pwedeng umatras. Kapag nadiskubre ng ama mo na tayo ang gumagalaw laban sa kanya, malilintikan tayo. Posible tayong mapahamak. Ngumiti ng mapait si Therese. Matagal niya na akong gustong patayin. Ako yung anak niya hindi niya kayang tanggapin. At nais ko ring malaman ang dahilan kung bakit siya humantong sa ganitong gawain. Tumango si Zack at sa unang pagkakataon may bahaging pagngiti na lumitaw sa labi nito. Tahimik na naglakad sina Therese at Zack palabas ng silid. Dala ang bigat ng planong pinag-uusapan. Madilim ang paligid, tanging ilaw ng buwan at lampara lang ang gumagabay sa kanilang mga hakbang. Habang naglalakad, napansin ni Therese na medyo lumalayo si Zack para mas tanawin ang paligid. Kahit wala itong sinasabi, halata ang pagiging protektado ng kilos nito. Di mo kailangan maging bantay sarado sa akin. Biro ni Therese sabay ngiti. Kaya ko naman ang sarili ko. Sumulyap si Zack, nakataas ang kilay. Kung kaya mo nga, bakit sa tuwing nagkakagulo, lagi ako nagbubuhat sa'yo? Napaatras ng konti si Therese. Di naman sinasadya yun. Sandaling natahimik si Zack at sa halip na tumawa o maasar, bahagya niya itong tinapik sa balikat. Pero kahit ilang beses ka madapa, tumatayo ka pa rin. Yun ang dahilan kung ba't di kita kayang pabayaan. Nagulat si Therese sa sinabi nito. Gusto sana niya magbiro, ngunit nanatili ang titig ni Zack. Matatag, malalim, at tila may ibig sabihin na lampas sa kanyang mga salita. Bahagya siyang napalunok. Ibinaling na lamang ang tingin sa gilid. Nang mabalitaan ng dalawa na magkakaroon na isang malaking piging sa palasyo, walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Zack ang imbitasyon. Nagsuot si Therese ng isang pambabaeng kasuotan. Nakatatak na sa kanilang isipan ang kanilang naging plano. Matao ang palasyo ng araw na yon. Ang buong bulwagan na puno ng ilaw, musika at tawanan ng bisitang walang kaalam-alam sa mga lihim na matagal nang nakatago. Sino ang babaeng kasama ni General Zack? Kasintahan niya kaya ito? Ngayon ko lang nakita ang babaeng yan. Saang pamilya siya nagsimula? Nakarating sa pandinig ni Therese sa mga bulungan. Hayaan mo sila, ang mahalaga nandito ka sa tabi ko. Ani Zack sa kanya. Bahagyang namula ang kanyang pisngi. Hindi siya sanay na maramdaman ng ganitong uri ng pag-aalala, lalo na mula sa isang lalaking dati puno ng galit at hinanakit sa kanya. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Zack at hinaplos ang nanlalamig na kamay ni Therese. Humigpit ang kapit ni Therese sa hawak na sulat. Ang orihinal na liham na pinigil ni Theodore, kasama ang patutuo ni Balias na sila mismo ang inutusan. Matagal na akong handa. Sa kabilang banda, abala si Theodore sa pagpapakita sa kanyang kapangyarihan at impluwensya, tila walang bahid ng kasalanan sa mukha nito. Malinis, marangal, mapagkakatiwalaan. Ngunit sa gitna ng masiglang piging, biglang natigil ang pagtawa ni Theodore. Hindi niya alam kung bakit. Pero tila may malamig na hangin na dumaan sa batok. Parang may mata nakatitig sa kanya. At nang lumingon siya sa kabilang dulo ng bulwagan, naroon si Therese, nakasuot ng simpleng kasuotan, ngunit litawan tindig at tapang ng mga mata. Walang ibang nakakakilala sa kanya sa gitna ng maraming bisita. Ngunit para kay Theodore, para bang naglaho ang lahat, at silang dalawa lang ang nasa loob ng bulwagan. Nanlaki ang mga mata nito. Imposible. Patay na siya.
Ngumiti si Therese, isang mapait, malamig ng ngiti na parang nanunukso. Dahan-dahan niyang tinaas ang basong hawak, parang binabati ito mula sa malayo. Napalunok si Theodore at agad umiwas ng tingin. Halos mabitawan ang hawak na alak. Imposible. Sa gilid nakamasid si Zack. Pinag-aaralan ng bawat reaksyon ni Theodore. Nakita ka niya. Yan ang gusto ko. Malamig na sagot ni Therese, hindi inalis ang tingin sa kanyang ama. Dapat siya matakot sa maaari kong gawin ngayong araw. Tinawag ng hari ang lahat ng mga panauhin upang magsalo sa iisang hapag. Kumikis na pang ilaw, binalot ng musika ang paligid. Ngunit sa mismong mesa ay mabigat ang hangin para kay Theodore. Naupo si Theodore kasama ang impostor na si General Train. Ramdam nito ang tingin ni Therese na diretso sa kanila. Napapansin na iilan na matamlay si Theodore. Hindi halos makalunok ng alak. At sa tuwing napapatingin siya kay Therese na nakaupo lamang sa dulo ng mesa, hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi ka mapalagay, Theodore. Anang isa sa mga hari sa pabirong tono. Parang may mabigat na iniisip. Pagod lamang, kamahalan. Ngunit doon tumikim si Zack at nagsalita sa tono ng isang kwento lamang. Nakakatuwang isipin kung gaano kahalaga ang isang liham. Kapag nawala, maaaring mabago ang kapalaran sa isang buong hukbo. Parang may malamig na hangin na dumaan sa silid. Napatingin ang lahat kay Zack. Si Theodore na may nalaki ang mga mata. Ngunit pinilit manatiling tikom ang bibig. Liham. Anong liham ang tinutukoy mo, General Zack? Doon dahan-dahang inangat ni Therese ang tingin. Diretso kay Theodore. Hindi siya nagsalita ngunit sapat na ang pagkakatingin upang lalong mataranta ito. Ang impostor ni Train nagpilit magbigay ng ngiti, pero halatang kinakabahan. Wala sa kanilang plano itong biglang paglitaw ng taong dapat na matay na. Bumaling muli si Zack sa hari. Isang liham na hindi kailanman nakarating sa aking ama, kamahalan. Kung natanggap niyo yun, baka naiwasan ang pagkamatay. Ano ang iyong sinasabi? Isang mapanganib na paratang yan. Kiit ng isang bisita. At walang kinalaman dito sa piging na ito ang isang bagay na yan. At hindi magandang asal ang pagsasalita sa harap ng kamahalan. Saad pa ng isang bisita. Doon nagsalita si Therese, unang beses mula na magsimula ang hapunan. Ngunit may kinalaman ito sa akin. Dahil ako ang anak na halos talikuran ng lahat dahil sa liham na yon at ngayong gabi, narito ako upang marinig ang paliwanag ng aking amang si Theodore C. Kung ba't niya pinatay ang kanyang sariling asawa at pinalitan niya ako ng isang impostor. Maririnig ang singhapan nang nakarinig at nagsimulang magbulungan. Pinatahimik ng hari ang lahat. Tinignan niya si Therese ng matagal. Parang sinasabi niyang sabihin ang mga nasa isip nito. Napilitang tumayo si Theodore. Walang kabuluhan na sinasabi ng babaeng yan. Ang anak ko ay si General Train na narito. Ano ba pakialam ng babaeng ito sa usapan natin mga lalaki? Hindi maiwasang mapailing ni Therese. Hanggang ngayon pa rin ba mababa ang tingin nito sa mga babae? Agad namang sumingit ang impostor na si Train. Maayos ang lihis ng ngiti at hindi nito suot ang maskara. Tama ang ama ko. Hindi ko alam kung sino ang nangaangking babae. Ngunit hindi ako papayag na siraan ang pangalan ng aking pamilya. Ngumisi si Therese dito. Buong buhay ko papa ang tawag ko kay Theodore. Di ba yun nasabi sa'yo, Huwad? Marami ang nakakaalam noon. Pang-aasar niya. Nagsimula na naman ang bulungan. Ngunit tumahimik ng dahan-dahang buksan ni Zack ang sisidlan. Inilabas niya ang mga dokumento, mga sulat, mga utos, at isang piraso ng papel na may malinaw na lagda ni Balyas at Coren. Inilatag niya ang mga yon sa harap ng lahat. Nagtinginan ng mga tao. Ang ilan ay kumunot ang noo. Ang iba'y hindi makapaniwala. Kinuha ng hari ang isa sa mga papel at binasa ng malakas. Ang utos sa pinigilan ng paghahatid ng mensahe. At ang tala kung sino ang nagbalik dito sa nagpadala. Higit sa lahat, ang mensaheng may nakasulat na,
Napatay ko na si General Trin, Ginoong C. Totoo ito. Pinigilan ng kanang kamay ni Theodore ang mensahe na dapat umabot kay General Henry. Hindi lang yan. Siya rin na nagpapatay sa sariling asawa niya at nag-utos sa patayin ako, na malinaw na isang palpak na trabaho. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Nanginginig ang mga kamay ngunit pilit pinapanatili ang dignidad. Hindi niyo ako lubusang maunawaan. Oo, ako ang pumigil sa liham. At oo, ako rin na nag-utos sa mga bagay na hanggang ngayon sinusumbat sa akin. Napakurap ang hari. Hindi siya agad nagsalita. Ang lahat ng matay nakatuon kay Theodore. Ngunit bakit? Ano nagtulak sa'yo na gawin lahat ng ito? Huminga ng malalim si Theodore at bumaling kay Therese. Tila ba bigat ng taon at kasalanan ay unti-unting bumigat sa kanyang balikat. Dahil niloko ako. Ang ina mo, Therese. Hindi ikaw ang anak na pinapaniwalaan kong akin. Iba ang tatay mo. Isang taong minsan kong tinuring na kaibigan. Isang pagtataksil na hindi ko matanggap. Nang marinig ito ni Therese, tila bumigat ang kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nagpadaig. Kaya mo ako pinapatay? Ha? Bahagyang yumuko si Theodore. Hindi ko magawa. Sa kabila ng lahat, ang pangalang Trin na itinayo mo, naging haligi ng aking pamumuno. Kung mawawala ka, mawawasak ang lahat. Kaya naghanap ako ng kapalit. Isang taong gagampanan bilang ikaw. Isang huwad na Trin. Tumahimik ang lahat matapos magsalita si Theodore. Sandaling hindi nakapagsalita si Therese, ngunit agad siyang hinawakan ni Zack sa kamay. Huwag mong isiping nag-iisa ka. Kahit ano pa sabihin niya, kahit ano pa dugo mo, ikaw pa rin si Therese na nakilala ko. Napatingin si Therese sa lalaki. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang inakala niyang tunay niyang ama hindi pala. Zack, paano mo nagagawang maniwala pa rin sa akin? Yung lahat ng pinapakita niya. Parang sinasabi na wala akong halaga. Bahagyang ngumiti ang binata at marahang inilapit ang mukha sa kanya. Dahil nakita ko mismo ang halaga mo. Sa tapang mo, sa lakas mo. Sa bawat laban na pinili mong harapin. Hindi kayang baguhin ang kasinungalingan ng nakaraan ang totoong nararamdaman ko sa iyo. Theodore, ang iyong mga ginaway hindi matatakpan ng kasinungalingan. Pinigilan mo ang liham na nagligtas sana sa hukbo. Pinahamak mo ang sarili mong asawa. Muntik mo na ipapatay ang anak mo. Wala kang puwang sa kahariang ito. Nagutos ang hari. Agad lumapit ang mga kawal upang gapusin si Theodore. Nagpupumiglas ito ngunit wala na siyang kawala. Ang impostor na si Trin, nanginginig na ngayon. Hindi makatingin kay Therese. Hindi! Hindi niya naintindihan! Niloko niya ako niloko! Ngunit walang nakinig dahil sa wakas, nabunyag na lahat ng katotohanan. Habang dinadala si Theodore palayo, lumapit si Zack kay Therese. Banayad ang tinig, ngunit puno ng damdamin. Tapos na ang bangungot. Wala ka nang dapat takbuhan. Wala ka nang dapat itago. Hindi napigilan ni Therese ang mapaluha. At sa unang pagkakataon, hinayaan niyang mahulog ang sarili sa bisig ni Zack. Kung wala ka, Zack, baka matagal na akong bumigay. Ikaw ang dahilan kung ba't nakayanan ko lahat to. Ngumiti si Zack at hinaplos ang kanyang pisngi. Kung ganun, hayaan mo ako maging dahilan ng pagngiti mo magmula ngayon. Napatawa ng tuluyan si Therese sa gitna ng kanyang mga luha. Dahan-dahang inilapit ni Zack ang kanyang labi. Sa harap ng mga saksi, walang pakialam sa mga bulungan. Nagsalo sila sa isang matamis na halik. Hindi bilang sundalo at pinuno. Hindi bilang magkaalyado, kundi bilang dalawang pusong sa wakas, nakahanap ng tahanan. At habang pinapanood sila ng lahat, ramdam ni Therese na sa wakas, malaya na siya. Hindi na siya si Trin na nakatali sa kasinungalingan, kundi si Therese at sa kanyang tabi, si Zack, na hindi kailanman bibitaw. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!